Solid Waste Management in Santa Cruz, Laguna. Ms. Patricia D. Ramos, the dedicated overseer of solid waste management in Santa Cruz, Laguna, is at the forefront of implementing environmental laws, with the primary focus on Republic Act 9003, the Solid Waste Management Act of 2000, underscoring the collective responsibility of every individual in the community for the proper management of waste. RA 9003 and Waste Disposal. The RA 9003, otherwise known as the Ecological Solid Waste Management Act of 2000, provides the necessary policy framework, institutional mechanisms, and mandate to the local government units to achieve 25% waste reduction through establishing an integrated solid waste management plans based on 3 Rs: reduce, reuse, and recycling. The pivotal role of RA 9003 in shaping the waste management landscape is emphasized, with specific attention to waste sources encompassing households, establishments, business entities, and industries, and the mandatory disposal in an accredited sanitary landfill situated in Barangay Alipid, Santa Cruz, Laguna, operated by Gemtech Incorporated, compelling the LGU to pay a tipping fee for waste disposal. Enforcement and Ticketing Section. The implementation of environmental laws is fortified by a robust ticketing system within the LGU, where individuals failing to comply with ordinances aimed at preserving the environment are subjected to fines, currently set at 200 pesos, highlighting, however, the contemporary challenge of people's relatively diminished apprehension due to the perceived insignificance of the fine amount in today's economic context. Market Waste Management. The intricacies of waste management in local markets come into focus as garbage trucks diligently collect predominantly biodegradable waste twice or thrice daily, ensuring its deposition in the centralized material recovery facility of Barangay Alipit in Santa Cruz, where the diligent staff engages in sorting and processing the biodegradable waste, transforming it into valuable compost. Santa Cruz implemented Kautusan Bayan bilang 25, wastong pamamahala ng basura. Ang pagtatapon ng basura sa kanal at ibang publikong lugar at hindi paghihiwalay ng nabubulok sa hindi nabubulok ay may kaparusahan na 200 pesos sa unang paglabag, 500 pesos sa ikalawang paglabag, at 1,000 o pagkakabilanggo sa ikatlong paglabag. Para naman sa mga ospital, laboratorio o puninarya, ay dapat ilagay ang kanilang basura sa tamang basurahan. Ang paglabag ay may multa na 1,500 pesos sa unang paglabag, 2,000 pesos sa ikalawa, at 2,500 pesos o pagkakabilanggo sa pangatlo. Municipal Ordinances. Santa Cruz also implemented Kautusan Bayan bilang 31, paggamit at pagbebenta ng mga polystyrene materials. Pinagbabawalang gumamit ng plastic or cellophane bilang pambalot sa mga itinitinda. Bawal din magtayo ng pagawaan, mag-imbak at magbenta ng mga polystyrene materials tulad ng plastic bag, cellophane at styro. Ang paglabag sa mga nabanggit ay may kaukulang multa na 2,000 pesos. Effectiveness and Hindrances. Special Waste Management. A compilation of critical municipal ordinances dedicated to environmental management, including the impactful no segregation, no selection policy, and others addressing specific concerns like the proper handling of polystyrene materials and the implementation of a septage management system and sewage treatment in the municipality. In evaluating the effectiveness of these ordinances, it becomes apparent that while some are successfully implemented, others encounter significant hurdles, particularly in the realm of waste segregation, with a notable lack of discipline among households, leading to the accumulation of bulk waste, subsequently impeding the efficiency of waste management systems and underscoring the critical role of community participation. Dedicated efforts to manage special waste, such as fluorescent lamps and e-waste, are outlined, illustrating the responsible disposal practices, which involve transporting such waste to a centralized material recovery facility in Barangay Alipit, where specialized containers are utilized for secure storage. Best practices and innovation. Santa Cruz, Laguna started cleanup drive,
Malinis na kapaligiran, disiplina ang kailangan, at paglulunsad ng proyektong sabayang paglilinis, at galing purok, malinis at lunti ang kapaligiran. Gumawa rin ng programa ang Municipality of Santa Cruz na Solid Waste Management Kalinga sa Kalikasan. Dahil dito, nakakatanggap sila ng Certificate of Acknowledgement mula sa CIMEX. Santa Cruz proudly showcases a series of commendable practices and innovations, including support for scholars, active participation in DENR initiatives, utilizing bioreactors and digesters to produce compost for farmers, engagement in the Manila Bay Rehabilitation, Cleanup and Preservation Program, and the formulation and implementation of a visionary 10-year solid waste management plan, complemented by the essential waste analysis and characterization study. Paano tayo makakatulong sa ating kalikasan mula sa ating mga tahanan? First, segregate. Ugaliin ang pagsasegregate ng ating mga basura, gaya ng nabubulok at di nabubulok, maging ang mga special waste. Second, reduce. Bilhin lamang ang kailangan at iwasan ang paggamit ng mga single-use plastic or items. Third, reuse. Subukan pa ring ayusin at gamitin ang mga bagay na maaari pa ring magamit imbis na bumili ng bumili. Fourth, recycle. Ihiwalay ang mga recyclable o ang mga gamit na maaari pang gawing kapaki-pakinabang na bagay. Fifth, compost bin. Gumawa ng sariling compost kung saan ang mga nabubulok tulad ng balat ng gulay at prutas ay maaaring gamiting pataba sa ating mga halaman. Article 2, Section 21, Segregation of Waste. Ang pagsasegregate ng basura ay dapat na ginagawa at source. Ang sources ay mga tahanan, institusyonal, industriya, komersyal, at agricultural na siyang magge-generate o pinagmumulan ng basura. According naman sa Chapter 2, Section 10, Segregation and Collection of Solid Waste, ang pagsasegregate at pagkolekta ng basura sa mga kabahayan at anumang sources na nasasakupan ay isa sa responsibilidad ng barangay. According naman sa Chapter 3, Article 4, Section 32, Establishment of LGU Materials Recovery Facility. Ang bawat barangay ay nararapat lamang na mayroong nakatalagang lugar para sa kanilang sariling Materials Recovery Facility, kung saan ilalagak ang mga recyclable waste at compostable waste. Dito din maaaring isort o i-segregate ng maayos at tumalima sa RA 9003 ang mga basurang dapat kolektahin ng barangay sa kanilang mga nasasakupan. Ang pamahalang bayan ng Santa Cruz sa pamumuno ng ating punong bayan, kagalang-galang Edgar S. San Luis, katuwang ang ating MGSO Menro Engineer Maria Lourdes San Miguel, ay ginawaran ng DENR Environmental Management Bureau, kalaborasyon ng Plaque of Recognition, para sa ating mga natatanging proyektong pangkalikasan, particular sa composting operations. Conclusion. Concluding the presentation involves a succinct recapitulation of key achievements, challenges, and initiatives, coupled with a compelling call to action for heightened community awareness and participation, recognizing the imperative role each individual plays in ensuring the success of sustainable waste management practices. The capital of Laguna, famous for Quezon Puti, Santa Cruz, Laguna. Friday, yun. Dati kasi office namin may hawak. Pero ngayon, admin's office na. Yung mga ganong programs, yung mga Plastic Friday, yung sa basura mo, ay wala, Plastic Friday is nabuo lang kasi Friday nagpapasahan. So, gano'n na lang tinawag namin Plastic Friday. Pero kung yung mismong name ng program, nandun yung Kalinga sa Kalikasan program or yung Clean and Green program. Tinayo yun ng LGU, ng Bayan ng Santa Cruz. Kasi part siya ng requirement report nasa RA 9002 din na dapat yung mga LGU ay may waste diversion activities. Kapag ibig sabihin nun, yung mga recyclable or dapat mabawasan talaga yung mga tinatapon sa sanitary landfill. So yung sa Santa Cruz, meron tayo yung sa Scholar, yung Basura Mong Edukasyon Go program. Meron sa mga schools, ang tawag Gawad Pinakakalikasan program. Kasi yun naman is, ang nangyayari doon, part ng pointing system nila, yung napapasa nilang plastic. Bukod dun sa mga bulihan sa paaralan, yung proper solid waste management sa school mismo lang muna. Tapos, Galing Purok. Galing Purok is from Galing Pook. Kasi ang Santa Cruz lang ang merong ordinances po ba is effective po ba na
Gusto niyo ba ng realidad or nung... Yung realidad po. So, kasi kapag sa amin, nandyan yung ordinances eh. Gusto mo talaga na mapatupad yun kasi kalikasan yan eh. Sino bang gagamit dyan? So, pero kaya as much as possible, nandyan yung mga ordinances. Ini-encourage namin. Mag-segregate po kayo ng basura. Kaya nandyan yung no collection, no segregation, no collection policy. Pero yun ang mahirap sa bayan ng Santa Cruz, discipline ng mga tao. Sa mga light bulbs. Sa ano pa lang yan eh, dito pa lang. Pero MRF, nilalagay sa MRF, sa centralized MRF. Yung MRF nasa Alipit. So meron mga containers doon na doon nilalagay yung mga light bulb. Fulfillment. Na-acknowledge na rin ng DENR yun. Yung parang best practices na. So other than that, yung sa MRF, yun, gumagawa tayo ng compost, beneficiary tayo ng DENR ng mga bioreactor, digester, yun yung mga nagagawa ng compost na pinapamigay natin sa mga farmers. Kasi yung market, hindi na siya totally problema. Kung market lang ha, kung wala talagang makukulit ang kasi yun, kasama yun kasi sa Winax namin. Tsaka everyday yun, morning and night, pati na lunch. Basta isang buong araw, nakakadalawa or tatlong hakot sa market. So lahat na hinahakot sa market, which is more on biodegradable, di ba? Gawa ng palengke. Dinadala yun sa Alipit. Kasi yung Alipit, nandun yung Centralized Materials Recovery Facility ng Santa Cruz. So sa MRF doon yung mga biodegradable na yun. Sinusort nila yun kasi meron talaga magtatapon, may plastic pang maliliit. So sinusort ng mga staff namin yun sa MRF. Tapos, yung mga nabubulok, pa-process nila, gagawing compost. Yun yung, para dun yung biodigester, tsaka yung mga bioreactor. Hindi ko na nakuha yung photos, pero ano yun, malalaking machine. Plus, beneficiary, grant ng DENR sa LGU. Yun yung pinaprocess nila. So, kung talagang masinsin sa pag-segregate yung mga tao talaga, hindi mahirap i-process yung biodegradable. Mas maliit siguro yung volume, pero ayun nga, yun yung challenge pa rin hanggang ngayon, yung pag-segregate. May clock sila. Sila naghahakot sa barangay nila. Pero yung bayad doon, yung TPP, LGU pa rin. Kumbaga sila lang yung naghahakot. Kung di ako nagkakamali, Gatid yata, tsaka yung iba pang barangay. Luhat. Ay, mga pagdamay. Oo, parang, hindi ko rin sure Pero yung Gatid yun, sure ako. Yung ibang barangay, hindi ko Pero meron mga barangay kasi, biinan lang, bilang lang din sa 26 barangay yung meron silang sariling clock na sila yung naghahakot. Pero ang nagbabayad pa rin nun is LGU, mag-20 sa GMPEC. Tapos ito sa selected rural barangay, since malayo na nga, usually yung mga basura nito is di nabubulok na lang. Kasi nga di ba malawak sila, maraming space. So yun, sila parang sa bakuran na lang yung mga nabubulok. Kaya ang usual na hinahakot sa kanila, pa isang araw na lang, yung kumbaga, di nabubulok lang talaga, hinahakot. Ano pa po kaya ibang program ng 10-year plan po? Sa 10-year plan kasi, kumbaga, hindi siya totally about program. Kumbaga, nakapaloob lang yung program doon sa 10-year plan. Based sa ang 10-year plan kasi is yun yung magsasabi na kung ano yung parang projection mo sa volume ng waste at paano mo yun i-manage para sa LGU. So, ayun, nandun yung mga, patuloy naman yung paggagawa ng mga pag-iisip din, pag-create ng mga waste diversion projects. Isa na nga yun yung sa mga scholar, ortiz, snow, yun. So, sa MRF, may dinadala sa MRF. Isang kasi yun isang pagdadala sa mga hauler. Ano ko po parang Gina-grind. Hindi. Kasi parang wala pa tayong ganung machine. Or kung meron man. Dati, plastic. Kung sa luma na yung hindi colored. Ayan, kung makikita nyo sa cover. Ayan, di lang kita. Pero yan, densifier yan eh. Tsaka, ito compost yan. Ito mga tiles. Kumbaga yung plastic, merong machine ng LGU. Yan na, working pa rin naman siya. Merong machine ng LGU na nag-shred ng plastic. Tapos, tutunawin mo, gagawin siyang pavement tiles. Okay, mga pots na gawa sa plastic. Kaso, ang problema sa kanya, hindi pa kami nag-grant or hindi pa nakakapag-create ng DOST at DENR yung collaboration nila ng machine na hindi siya hazardous kasi medyo toxic, mabaho yung amoy niya. So, pollution din, air pollution din kasi pag naamoy ng mga tao, yung mga staff,
masakit sa dibdib. So, in-stop namin yun. Pero meron tayong machine yan. Hindi pa lang na aayos ng kung meron bang bagong machineries na yung less hazardous sa mga staff na maggagawa.